Uy, kinat. Ang dami talagang balasogbas. Explain. Ilang buwan na nga po ang nakakaraan ng mag-viral ang videong ito ng isang sasakyan na kinat ng isa pang sasakyan sa expressway. Ang sakay ng sasakyan na kinat ay siyempre nainis at nagalit. Pero ang tanong, sino nga ba sa kanila ang tama at mali? Sasagutin natin ang tanong na yan sa videong ito. At bago tayo magsimula ay hinihiling ko na mag-subscribe ka sa aking channel at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos. So ngayon po, direct to the point discussion po ang gagawin natin dahil napakadali lang po talagang intindihin nung nangyari sa video. Kung alam mo yung rules at regulation sa expressway ay napakadaling intindihin kung sino ang tama at mali sa nangyaring iyon. So dito po meron po tayong expressway lanes, lane 1, lane 2, lane 3 at lane 4. So unahin na po natin itong lane 4. Ang mga sasakyan na dapat tumatakbo sa lane na ito ay ang pinakamabagal na mga sasakyan, tulad ng trucks, yung bus na medyo mabagal, pero kadalasan talaga dito sa lane 4 ay yung mabibigat yung karga, tulad ng container van, yung mga sasakyan na nagkakarga ng mga heavy equipments tulad ng bulldozer, ganun. Ito po ang pinakamabagal. Sa lane 3 naman, kadalasan dito ay yung mga bus, dahil medyo mabilis na yung bus kaysa sa mga trucks, container van, ganun. So dito dapat ang bus sa lane 3. Dito naman sa lane 2, so lahat ng sasakyan na dumadaan sa expressway, dito dapat sa lane 2. Pwedeng overtake ang bus dito sa lane 2 basta walang sasakyang dumadaan. At hindi rin pwedeng overtake ang bus sa lane 4. Dito naman sa lane 1, ito yung tinatawag na overtaking lane or passing lane. So lahat ng mga sasakyan na mabibilis, gustong mauna sa mga sasakyan na nasa harapan nila dito sa lane 2, lane 1 ang pwede nilang gamitin. So ngayon, yung nangyari sa video natin kanina dun sa sasakyan na kinat ng isa pang sasakyan, ay masasabi kong may konting pagkakamali yung sasakyan na kinat, kasi nasa lane 1 sila dumaan, tapos yung takbo nila feeling ko mabagal. Feeling ko nasa minimum speed lang sila. Kasi ang minimum speed po dito sa expressway, lahat ng expressway ay 60 km per hour. Ang maximum speed naman po ng mga sasakyan ay 100 km per hour. Isang rules din po yan sa expressway na dapat sundin. Sa mga bus naman at trucks, ang maximum speed po nila ay dapat 80 km per hour. So failure to follow these rules will be penalized under the Republic Act 4136. Kaya dapat po talaga nating sundin yung maximum speed limit sa mga expressway. Balikan natin yung nangyari sa video. So kahit sino naman talaga, kung nasa lane 2 ka tapos nagmamadali ka, gusto kang mag-overtake sa sasakyan na nasa harapan mo, tapos pagtingin mo sa lane 1, may sasakyan na ang takbo ay nasa mga 60, 65 or 70 km per hour, talagang mas maiinis ka. Kaya ang nangyari sa video, siguro nainis yung sasakyan na nag-overtake dahil medyo mabagal yung sasakyan na nasa lane 1, i-passing lane yun overtaking lane. So nung natapat na siya doon sa lane 1 at gusto niyang mag-overtake na, kinat niyang bigla yung sasakyan na nasa lane 1. So medyo nainis din yung sasakyang nasa lane 1. Pero kahit sino naman siguro, kung yung sasakyan na nasa lane 1 tapos uunahan mo tapos tatakbo ka ng mas mabagal pa sa kanila, siguro sila naman din yung maiinis. Kaya palagi pong tandaan na isa po sa mga tips sa expressway rules ay keep the passing lane open. Kaya dapat alam natin yun, lahat ng dumadaan sa mga expressway. Pero ang importante po sa nangyari sa video ay wala pong uminit yung ulo sa dalawang driver, dahil yun po ang
simula ng road rage. So kung nagkataong nangyari yun, mas malaking problema naman po ang haharapin nilang dalawa. So hanggang dito lang po ang video ito, at lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam sa kalsada.